Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba, bumaba ulit ang presyo ng itlog dito sa amin. Compared dun sa presyo ng itlog nung mga nakaraang buwan at saka nung nakaraang taon, malaki ang agwat ng presyo nila compared doon noon. Kasi noon, pagka retail ang pagbili mo, umabot pa yun dun sa 11, 12 pesos, ganyan per piece. Tapos yung per tray ng large 300, yung 300 to 320, ganyan. Yung extra large 320 to 340, ganyan. So, malayo ang agwat. Pero kung titingnan mo, walang masyadong competition sa mga layer farm dito sa amin sana. Kasi mga backyard layer farm lang ang nandito. At halos kung susuplayan lang nila yung yung mga small sari-sari store ay kulang pa yung isusupply nila. Pero may mga nakakapasok na malalaking farm dito galing kabilang probinsya at saka galing sa kabilang mga bayan dito sa amin. Doon daw nanggagaling. Kaya siguro dahil sa competition, nagagawa nilang mapababa yung presyo. At yung small ngayon, ang presyo niya, 160 per tray kung sa market ka bibili. 170 per tray yung medium, 180 per tray yung large, at 200 per tray yung extra large. So nung mga nakaraang buwan, ang presyo ng mga yon ay mas mataas ng 20 pesos. So ibig sabihin, yung extra large nun, 220. Yung small nun, 180. Yung medium, 190. Yung large, 200. 210 pala yung extra large noon, nung time na yon. Kaya, masyadong malaki ang ibinaba na syempre ikinakatuwa rin yun ng mga consumer, lalo na yung mga bumibili ng per tray. Pero syempre, yung mga consumer na bumibili ng per piece, yung mga halimbawa 5 pieces, 6 pieces, ganyan, 10 pieces, doon sa sari-sari store sila bumibili, walang masyadong benefit silang nakukuha sa pagbaba ng presyo. Kasi doon sa mga small sari-sari store, ang presyo pa rin nila ngayon ay kung ano yung presyo nila noon, yun pa rin halos. Yung kahit na small, medium, large ang ibebenta, naglalaro ang presyo doon sa 9 pesos, between 9 pesos and 10 pesos. Kaya wala masyadong benefit na makukuha yung consumer na bumibili sa mga retail store. Ang nakakakuha ng benefit dun sa pagbaba ng presyo ay yung mga bumibili ng per tray. Yung isang tray, 2 trays, ganyan, 3 trays. Yun, nakakakuha sila ng benefit dun. So, consumer sa household at saka yung mga sari-sari store na bumibili talaga dun sa market. Siyempre, yung mga farm na yun, may kani-kanyang rason ng pagbaba ng presyo. Kasi, ngayon naman, ang presyo ng feeds ay hindi naman bumaba. Pero, sila, kaya naman nilang magbaba ng presyo. Diba? Kasi, ngayong napakainit ng panahon, kailangan ma-dispose ng agad-agad yung mga itlog kasi pag tumagal, lalo na ngayon ay init-init ng panahon talaga. At kung ang egg room nila ay yung ordinary na egg room na walang aircon, walang basta walang hangin, room temperature lang ang temperatura doon. So, malamang, pagka nagtagal yan, masisiraan sila. Kaya, ganun ang nangyayari, Ito talaga kasi ang trend pagka summer. Ito talaga ang nangyayari pagka ganitong mainit ang panahon. Pero kakaiba ngayon, kasi mula sa small hanggang dun sa extra large, bumaba ang presyo. Noong mga nakaraang taon na hindi yung mga taon na after pandemic, yung mga nakaraang taon pa, mga nandun sa mga 2010, 11, 12, and yung mga iba pa, ang mga bumababa lang na presyo noon ng itlog, lalo na kung ganitong summer, yung mga small sizes, kasi nga ang mga layer farm halos nagsasabay-sabay silang magkal ng before summer,
And then pag magpipik na sila ng production, magkakarga sila ng summer, magpipik sila ng production ng June, ganon, May, June, July. So halos halos mag-agawan sila sa customer dahil kailangan nilang ibaba yung presyo ng small sizes dahil dagsa naman yon. So may mga iba-ibang rason kagaya ng mga sinabi ko dun sa nakaraang video. Yun, dagsa. Pag dagsa, magbababa sila ng presyo. Pagka mainit ang panahon, magbababa sila ng presyo. Kasi pag mainit, masisiraan sila, maglilibing sila, sayang. Ganun din yun, pagka dagsa, kesa naman mabulukan sila, di ba? O i-dispose na nila. Pagsabay-sabay yung pagpick ng mga layer farms. At saka yung mataas na competition. Kasi nga, pagka naghahabol lahat sila na ma-dispose ang mga product nila, yung production nila, yung daily production nila, hahanap ang mga yan ng mga lugar na pwede nilang mabagsakan ng itlog, yung mabigyan ng itlog, ganon, masuplayan. So, nagkakaroon ng mataas ng competition. Kaya, yun ang isang rason kung bakit bumababa ang presyo. So, bababaan nila ng yung hanggang kaya nila na makasurvive pa yung farm nila. Ganon. So, sana nabigyan ko na naman kayo ng konting idea, konting kaalaman. Pinaalam ko lang na bumaba ang presyo ng itlog dito sa amin at kung bakit possible na nagbaba sila at ang mga possible na rason kung bakit nagbaba sila. So, hanggang dito na lang muna at yung mga bagong viewer, pwede naman kayong mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang video. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat! Thank you sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, at saka sa lahat ng mga subscriber ko na bumabalik. Hindi man kayo sabay-sabay na bumabalik, alam ko may mga bumabalik. Thank you sa inyong lahat. At sana pagpalain tayong lahat.